Siyam na beses na sinaksak at ginilitan pa ang isang babae sa Cebu. Suspect sa krimen ang ex-boyfriend niyang nagalit dahil nagpapaligaw na sa iba ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Nakahandusay at duguan ang 21 anyos sa si Clarissa Jane Amanduron habang duguan at nakaupo sa tabi niya ang ex-boyfriend na si Lexter nang madatnan sa inuupahang kwarto sa Sibunga, Cebu. Kwento ng kapatid ni Clarissa na kasama nito sa bahay alas 8 noong Sabado nang dumating ang ex ng kapatid. Inadto ko sa kuan. Pumunta ako sa banyo para maligo. Pagkalipas ng 30 minutes, bumalik ako sa kwarto para magpalit ng damit, pero nakalak na ito. Naghanap ako ng duplicate na susi at nang mabuksan ko ang pinto, nakita ko na agad na wala ng buhay si ate. Siyam nasaksak at ginilitan pa ang liig ng biktima na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Matapos ang krimen, sinaksak din ng suspect ang kanyang sarili. Ang motibo sa krimen, yung suspect is iniwalayan ng biktima. Kaya siguro nagagalit siya at gusto ng makipagbalik doon sa nobya niya, yung babae. Kaso hindi pumayag yung biktima, kaya sinaksak niya po. naggalit di umano ang lalaki nang malaman na may nangliligaw na kay Clarissa. Hindi naman lubos maisip ng ina ng biktima na magagawa ni John Lexter ang krimen. Sakit gid kaayo. Napakasakit nang nangyari sa anak ko. Bakit niya nagawa yon? Gayong nagtiwala kami sa kanya. Napakasakit na nawala siya sa amin. Panganay sa 4 na magkakapatid si Clarissa at nakatakdang magtapos sa susunod na taon sa kursong BSIT. Naka-hospital arrest ngayon ang suspect na maharap sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.